Kung sakali po, ano po bang mensahe nyo kay PBBM? Kay Duterte. Kay PBBM po? Ay, kay Marcos? Opo. Bumaba na lang siya. So, sa loob ng 2 taon, sino po yung the best mamuno kay PBBM po ba o si Tatay Digong? Digong talaga. Kasi marami siya nagawa rin. Sir, para sa iyo sir, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si Tatay Digong po ba o si PBBM? Para sa akin, pagdating sa mga chinelas, monoblock, bakal, Si PBBM po. kasi maraming namamatay pag Tatay Digong. Ngayon kasi kay Bongbong, dapat si Bongbong ayusin din naman niya yung bansa natin. Kasi nakita mo, dapat lalong tumaas yung mga bilihin. Iba pangako naman niya na ibaba niya. Ngayon, tignan mo naman, puros mataas, walang bayer. Bongbong naman po kasi ngayon, nagtataka po ako bakit sobrang taas ng mga bilihin. Awa-awa po yung mga mahirap na halos wala nang trabaho. Kami, kahit pa paano, umaaray kami. Yung iba, hindi na umaaray, umiiyak na po. Loob ng 2 taon, kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa palagay sir, sino po yung the best na namuno? Sa palagay ko mas maganda doon kay Duterte siguro. Bakit ngayon, mas mataas ang bilihin ngayon. Lalong tumaas. Yung pangakong 20 pala 1/4, hindi kilo. Okay sa war on Pabor drugs. na lang ako doon. Doon sa War of Tagila. Pabor na ako doon kasi noong uplang tupang, walang nabawasan yung mga kriminal dito. Hindi naman kami nabibigyan ng magandang kinabukasan at saka yung pamumuhay namin ganun pa rin. Lalong mahirap na eh. Pero PBBM at Tatay Digong, para sa inyo, magsulot sa loob ng 2 taon, sino nakikita nyong the best na namuno? Sabis na namuno. Kay Digong naman, kay President Digong, mas okay naman. Pero sa ngayon kasi sa nakikita natin magulo hindi natin pwedeng panigan yung bawat isa kasi magulo yung sitwasyon. Yes, ma'am. Okay, thank you so much ma'am sa opinion ma'am. Thank you. Maraming salamat. So, si ma'am, kumbaga, nasa lang siya sa gitna. Salamat sir. Thank you. Thank you. Yan. Okay, magandang araw mga kababayan. Dito ngayon tayo sa may Baclaran, Redemptorist. Gilid natin itong pong simbahan ng Baclaran. Sa ngayon mga kababayan, tayo kukuha ng ating opinion sa ating mga kababayan. Tayo magkakalye survey. Samahan nyo kami mga kababayan para makita tayo kung anong mga boses ng ating mga kababayan ngayon dito, kung anong kanilang mga opinion. Maghanap tayo ng mga taong tatanungan natin. Ba o si dating Pangulong Tatay Digong? Duterte na lang. Duterte na, ayun. Bakit po sir? Bakit po? Kasi siyang magandang dito sa Pilipinas. Duterte na lang. Okay, salamat po sir. Ay ma'am, para sa iyo ma'am, sino yung the best? Duterte kami. Duterte. Kasi noon maraming mababait, walang nagsashabu, walang, di ba? Bawal ang mga shabu-shabu. Tapos may mga cartoon, dapat siya na lang. Thank Si you ma'am. Marcos hindi, parang wala lang. Kung sakali po, ano po bang mensahe nyo kay PBBM? Kay Duterte. Kay PBBM po? Ay, kay Marcos? Opo. Bumaba na lang siya. Wala rin naman di ba? Sayang boto namin. Di ba? Salamat. Sige po. Okay, thank you ma'am. Ito si sir. Hi sir, magandang araw. Sir, kung kayo po sir yung tatanungin sir sa loob ng 2 taon, sino po yung the best mamuno kay PBBM po ba o si Tatay Digong? Digong talaga. Kasi marami siya nagawa rin. Yun lang. Salamat sir sa opinion sir. Thank you. Strict to Digong. Pa? Strict to. Ay, Titis Digong. Gusto ko siya. Anong ano yan? Ay, Follow ko kayo. ano po ako, taong kalye. Ito naman po si Daddy D. Daddy D. Oo. Sige, follow ko kayo. Taong kalye po, ano yun po? Ito ma'am yung ano ko ma'am para kasi mamaya ibang daddy di pa mapuntahan nyo eh. Hindi po ako yun. Follow ko. Wala kasi akong sticker eh. Magpapagawa na nga ako ng sticker.
po yun. Sticker. Papagawa ko. Wala kasi ako yung sticker din eh. Nasa 100 plus na rin, ma'am, yung followers natin. Ito mga kababayan, tara dito nagmamangga. Gawin po natin si sir, yung ng mangga. Sir, magandang araw sir. Kalisoldi lang po. Sir, para sa'yo sir, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si Tatay Digong po ba o si PBBM? Para sa akin, pagdating sa mga chinelas, monoblock, bakal, Si PBBM po. kasi maraming namamatay pag nakatay din. Bali. Sa ngayon po, ano tingin nyo, yung mas tahimik ngayon kaysa kay Bongbong Marcos, medyo tahimik ngayon kay Pangulong Digong. Salamat sir, sabihin sir. Thank you sir, thank you. Madikit at legit na padigit ba ang harap ninyo? Sir, magandang araw. Magandang araw rin. Kagawang Pinoy. Sir, tatanungan lang sir. Dahil survey lang kami sir. Sir, para sa'yo sir, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si PBBM po ba o si Tatay Digong? Pustiso, kahoy, Palagay ko siya si BBM. Bakit po sir? Okay lang naman yung pamumuno niya ngayon. antay mo lang ng 10 seconds. Sigurado Inaantay pa natin yung paano na ibabang presyo. pwede. Sa original, Ako baga inasahan nyo sir. Pero inasa. kung kumapit, lahat Ano pong mensahe sir kay PBBM? sa original, Pinoy, panikit. Basta yun lang. At legit na panikit. Okay, salamat sa opinion sir. Salamat. Subukan na original. Ay ma'am. Ma'am, may ano lang kami po, may katanungan lang po, may survey lang po. Ma'am, para sa'yo, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Kay PBBM or kay Tatay Digong? Tatay Digong. O bakit po ma'am? Ngayon, tumataas sa mga bilhin. Taas po mga bilihin. Juan, hindi pa tumataas sa mga sahod. So ano pong mensahe nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Smile na lang si ma'am. Okay, thank you ma'am. Thank you. Okay. Ito sila, idol. Maganda sila yan lahat. Idol, katanungan lang idol. Konting tanong lang. Konting tanong lang idol. Ayun. Para sa inyo, sino yung the best mamuno, no? Sa loob ng 2 taon, kay si PBBM ba o si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Si dating Rodrigo Duterte. Bakit sir? Kasi nung unang panahon, pag siya yung umupo sa mura pa yung mga bilihin. Pag sino ba yun? Si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, mahal yung mga bilihin. Tumaas. Tumaas na lang. So dahil dyan sir, ano po sir mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dapat babaan niya na lahat ng yung mga bilihin. Okay. Salamat sa opinion sir ha. Thank you sir, thank you sir. Yan. Ayan, mga opinion ng ating mga kababayan ha. Kita naman natin. Ito medyo malakas ang music mga kababayan ko. Off muna tayo. Pala yung tayo na unang gano'n, no? Copyright time. Pero ano natin? Hindi mo ba cellphone ko, look? Ang dumidilim pre. Wala yung backlight. Wala yung backlight. Ayan mga kababayan, dito pa rin tayo sa may Baclaran. Magkatanong-tanong pa rin tayo. Medyo iwas tayo sa music, lakas sa music, makaka-copyright tayo. Dapat doon tayo pala sa loob pre, papuntang LRT. Ha? Dito tayo sa papuntang LRT. Dito, ikot tayo gano'n.
si nanay, oh. Nay, tanong lang po kami. Tatanungin po namin ano po yung pre? Hi ma'am, magandang araw. Ma'am, kami survey lang po. Ma'am, kung kayo po ang tatanungin, para sa inyo ma'am, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Kay Tatay Digong or si PBBM? Kay Tatay Digong ako. Bakit po ma'am si Tatay Digong? Marami siyang nagawa. Okay ma'am, Marami salamat. po siyang nagawa sa ating bansa. Ngayon kasi kay Bongbong, dapat si Bongbong ayusin din naman niya yung bansa natin. Kasi nakita mo, dapat lalong tumaas yung mga bilihin. Iba pangako naman niya na ibaba niya. Ngayon, tignan mo naman, puros mataas, walang bayer. Kumbaga, apektado rin yung Apektado din po kami. Kasi yung iba kasi nauna na nila yung mga pagkain. Kami wala. Ano po yung mensahe nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka nakikinig siya. Sana ho kahit papaano, tignan din niya ho kaming mahihirap. Tignan niya po kami ng, kumbaga halaga pa. Ibaba niya yung mga, kahit konti lang sa mga bilihin, lalo na sa bigas. Pero kinikita na lang namin, lalo sa akin, ilan ang anak ko, 8. O kinikita namin, kulang pa. Ayun ba? Nag-aaral pa yung Nag-aaral pa ho sila. Yung kinikita ho namin dito, kulang pa sa mga pagkain, sa pagkain na lang kulang. Nagre-rent ba kayo dito ma'am? Oh. Renta ng bahay, renta ng pwesto. Renta lahat. Oh. So, kamusta naman po ang buhay-buhay ma'am? Kung sa ngayon ho, talagang gipit na gipit ho kami. Dahil nga ho, bagsak, wala kaming kagayan. Kulang yung kinikita namin, kulang sa pamilya. Ano pa? Nakikita nyo naman ho siguro, nasusurvey nyo naman. Okay, salamat ma'am. Salamat sa opinion ma'am. Opinion. Sana makarating sa ating Pangulo para... Sana nga po, para mapabigyan niya man po kami ng halaga. Kasi siyempre, binoto rin ho namin siya. Para siya pala ang binoto nyo. Kayong maasa kayo na talagang... Kasi nangako na yung pangako niya, sana po pa rin niya. Ay, parang naiiyak po kayo. Naiiyak kayo? Oo, siyempre ho. Sa buhay. Sa hirap po ng buhay. Sana nga ho, ito pa rin niya ho. Thank you po. Ito yung business ni Mama Kabayan. Kung kailangan nyo ng punda, dito kayo pumunta. Yung mga bedsheet. Thank you po. Thank you po. Ayan mga kababayan, medyo naiyak pa si nanay sa kanyang sa dami ng kanyang pinag-aaral at 8 anak niya. 8. Ayan. Hi sir, magandang araw. Sir, pwede ka ba namin sir makuha ng opinion sir? Tungkol saan? Tungkol po sa ating PBBM at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para po sa inyo sir, sa kanilang dalawa, sa loob ng 2 taon, sino yung nakikita nyong the best na namuno? Duterte lang. Bakit po sir? Well, kasi talagang siya lang the best president sa naranasan ko. PBBM, No comment. no comment. Yun lang sir. Kung sakali sir, meron po ba kayong mensahe sa ating PBBM? Pag-usaya dyan, saka paliwanag niya yung binibintang sa kanya. Yun lang. Okay, salamat sir sa opinion sir. Thank you. Ito si ma'am. Ma'am. Ma'am, opinion lang po ma'am. Tungkol po sa ating PBBM at Tatay Digong. Para sa inyo, magsulot sa loob ng 2 taon, sino nakikita nyong the best na namuno? The best na namuno. Kay Digong naman, kay President Digong, mas okay naman. Pero sa ngayon kasi sa nakikita natin magulo eh. Hindi natin pwedeng panigan yung bawat isa kasi magulo yung sitwasyon. Yes ma'am. Okay, thank you so much ma'am sa opinion ma'am. Thank you. Maraming salamat. So si ma'am, kumbaga nasa lang siya sa gitna. Salamat sir. Thank you. Thank you. Yan. Mga kababayan, dito tayo sa may Baclaran pa rin at tayo kukuha pa rin ang ating
Sorby, Hi, ma'am. Kalye Sorby. Hi, madam, magandang araw. Hello. Kakalye Sorby lang kami sana ma'am, no, tungkol sa kung ano po ba yung inyong masabi sa pamumuno ng 2 taon, no? Kung kayo po yung mag-compare, sino po yung the best mamuno, si PBBM po ba o si Tatay Digong? Personally, totoo lang si Tatay Digong kasi gusto ko. Kasi sa akin, sa kanya yung mga pandemic na nangyari. Pero nagulat ako, sa kanya ko lang narinig yung salitang ayuda. Magsi-60 na po ako pero sa kanya ko narinig yun. Kay Bongbong naman po kasi ngayon, nagtataka po ako bakit sobrang taas ng mga bilihin. Awa-awa po yung mga mahirap na halos wala nang trabaho. Kami, kahit pa paano, umaaray kami. Yung iba, hindi na umaaray. Umiiyak na po. Kaya, pero sinasadyos ko na lang, siguro, pagsubok lang ng Panginoon ng lahat. Na tayo kailangang mag-isip ng tama. Hindi lang para sa kanya, sa kapwa, tsaka lahat na nilalang ng Panginoon. Pet lover kasi ako eh. Yun ang sinasama ko ng loob. Kasi, tama rin na tayo tumulong sa ating kapwa. Pero nakakalimutan yung ibang nilalang ng Panginoon. Tulad ng mga hayop. Sir, tatanungin ko kayo. Imagine niyo ang mundo na walang halaman at hayop. Ano tingin nyo? Puro tao. Walang pagkain. Magpapatayan tayo, sir. Pero may halaman, may hayop, walang tao. Paraiso, sir. Tama po ba? Sa Ark of Noah, sino ba pinaligtas ng Panginoon? Hayop, halaman. Ano sabi ng Panginoon kay Noah? Wala kang ililigtas na dahil magsisimula ako ng bagong tao. Yun o, opinion ko. Nasa sa inyo po yan kung naunawaan niyo po. Ibig sabihin po, parang sa pangunawa ko lang, kailangan yung kapanahunan ngayon, mawala panibagong generation. Ano naman talaga, sir? Ito na yung sinasabi sa Bible. Ngayon, yung sinasabi, tinatanong nyo po sa akin tungkol po nga sa mga gobyerno. Sa akin nung kasi, kahit sinong mamuno dyan, ang crisis nasa buong mundo. Ngayon, yung mga nagpasarap ng araw, saltik na ni Lord. Pandemic, saltik na ni Lord yan. Pagsubok na sa atin. Ngayon, sa akin lang po, magsikap tayo, magtipid. Tsaka si Lord. At tsaka igala ang lahat ng nilalang ng Panginoon. Kasi yun ang nawawala sa atin eh. Malasakit. Sabi nga ng ating Papa, magmalasakit tayo. Magmahal ang malasakit. Yun ang nawala sa atin. Malasakit sa kanya. Sa ngayon po kung sali nakikinig siyang Pangulong Bongbong Marcos, ano po ang mensahe niyo sa kanya? Wala akong masabi, kundi sana lang mapaayos niya ang bansa. Yun lang o. Kasi kawawa mga Pilipino, sir. Lalo na yung may hirap. Kami, karaos pa, kahit umaaray nga kami. Pero yung mga umiiyak, walang trabaho, may mga maliliit na bata, walang pabili ng... Yun ang nakakaawa. Ngayon, sinasadyos ko na lang, kahit sinong mamuno naman dyan eh. Kailangan ng itaas po. Yun ang nakakalimutan natin. Mahal na araw, naghahanap buhay ang tao. Wala na tayong pangilin eh. Mahal na araw, undas, Pasko. Birthday nyo nga, sir, umaano kayo eh, uma-absent kayo. Birthday ko ngayon eh, hindi ako magtitinda, hindi ako magtatrabaho. Pero pag birthday ni Lord, nandito kami. Nandito sila. Kahit tumira tayo sa simbahan, sir. 3 lang yan. Undas, mahal na araw, Pasko. Yun lang sa intindi ko, sir. Dapat ibigay ng tao sa Diyos. Kaya pag humiling tayo, bibigay niya. Pag umuulan niya, sir, naghahanap po ako, Lord, kahit umuulan, makaubos ako. Diba? Binibigay niya. Tumira ka simbahan, hindi ka naman marunong mangilip. Yun ang sa akin. Kaya lang, sir, yung iba, talagang puro pera lang. Pera talaga, yun ang intindi nila. Pero meron ako, nakarinig ako, sabi niya, hindi, meron kasing pumunta ng abroad. Kagabi lang napanood ko, pumunta siya ng abroad para sa anak. Namatay yung anak niya. Sabi niya, hindi lang pala pera. Kailangan ng Maraming salamat po. Ito yung mga business, hanap buhay ni ma'am. Ay, mga tinapay. Tsaka yung mga chichirya. Tsaka juice, sir, sa loob. Ayan, sir.
may mga juice of May mga drinks juice, din. pineapple. Kung baka gusto nyo, libre na. Kamusta naman po yung paninda ninyo, ma'am? Okay naman, sir. Kumbaga nakakaraos naman. Sabi kasi nila, sir, swerte daw ngayon ng Year of the Dragon. Year of the Dragon na. Wow. Yun ang pinangahawakan ko. Wow. Pero, sa totoo lang, sir, nagtitipid ako ngayon. Kasi yun ang kailangan eh. Hawakan! Pagtitipid, pagsisikap. Kasi kahit sabihin swerte, kung tayo matutulog lang, walang mangyayari sa atin. Tsaka importante si Lord. Kasi yun na nga nakakalimutan ng tao, ang Panginoon. Puro tayo pera. Kailangan. Pero wag tayo paalipin. Ang nangyayari kasi, sir, sabi ko nga sa iba, wag gamitin ng tao. Ang tao hindi dapat ginagamit ng pera. Ang tao ang dapat gumamit sa pera. Hindi niyo, sir, kasi minsan ang pera ginagamit siya para makapang-api ng kapwa. Tama ba, sir? Good luck na lang sa mga ganung tao. Si Lord nakatingin lang at nakikinig. Sa paghukom, sorry na lang tayo. Walang maliligtas, sir. Kahit nakatira sa simbahan, maniwala ka. Sige, sir. Good luck to everybody. Salamat sa opinion, ma'am, at pananaw. Ito. Ma'am, no? Ang kanyang paninda. Pwede sir kaya? Sir, magandang araw. Sir, opinion lang, sir, tungkol sa ano natin, sa ating Pangulo, no? Sa loob ng 2 taon. Kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa palagay, sir, sino po yung the best na namuno? Sa palagay ko mas maganda doon kay Duterte siguro. Bakit? Kasi ngayon, mas mataas ang bilihin ngayon. Lalong tumaas. Yung pangakong 20 pala 1/4, hindi kilo. Bigat. Hindi nga, totoo lang naman eh. Yung pangako niya 20, hindi pala 1/4 pala yun, hindi pala 1 kilo. Hindi talaga marami nagsisisi, bakit? Siya pa naboto. Ibig sabihin sir, isa kayo nagsisi. Binoto niyo ba si PBBM? Kaya pa nagsisi. Kaya ako sa nabola. Oo. Kunyari sir, si Bongbong Marcos ngayon nakikinig. Ano ang mensahe niyo sa kanya? Sana matupad niya yung pangako niya. Ayun. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you sir. Ayun. Salamat po. Ma'am, ito si ma'am. Ay, pasa mo na si ma'am. Ito si la madam dito. Salamat, sir, ha. Thank you po. Hi, sir, ma'am. Magandang araw. Ay, nananghalian na pala si sir. Ma'am, sarap ng ulam nila, oh. Oh, di ba? Kain na. Sir, paistorbo na sir sa inyong masarap na nakainan ni ma'am. Sige, ano po? Sir, para sa inyo, sir, no? Sa loob ng 2 taon, kaya Pangulong Bongbong Marcos at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, sino po yung the best na namuno para sa inyo? Alam mo, sir, mas the best talaga nung si Duterte nung sa loob ng 2 taon. Kasi ang kaibahan doon ay ito, ngayon, 2 December na kami na, parang walang December. Oo, dito sa paghanap buhay namin sa bangkita. Oo, mas mabuti pa nung kasi parang, saka na ba yung yung paghanap buhay namin, maraming namimili. Ngayon, halos walang katoto sa baklat. Pero okay na lang yung kay Marcos din. Kasi lumuwag yung mga niluwagan lahat yung pagdibig agad yung tinanggal yung Kung sakali po, sir, ano po misaya sa ating Pangulong Bongbong Marcos? alin po, dapat po sa kanya ay ang mensahe ko sa kanya ay dapat na dapat na ibalik na yung off lang tokhang. Kasi parang ngayon marami namang bumalik din mga kriminal dito sa lalo na sa Baclaran. So, ibig sabihin, sir, ng time ni Tatay Digong, pabor po kayo sa war on Pabor drugs? na lang ako doon sa war on drugs nila. Pabor na ako doon kasi noong off lang tokhang, walang nabawasan yung mga kriminal dito. Ngayon naman, nagsusunod naman yung sa mga loto, sa yung mga Thank you, sir. Okay, salamat, sir. Salamat, sir. Kasi sir, mga bayan tanungin. Sir, opinion lang konti. Okay. Same lang daw sa akin. Same lang, okay. Ayun, Maraming salamat po. Kumakain na sila. Salamat, ma'am, sir. Pasensya na po sa istorbo. Pasensya na po. Bala. Okay mga babayan, ikot-ikot pa rin tayo mga babayan para
magtanong-tanong pa rin tayo sa ating mga kababayan dito sa may Baclaran kung ano po yung mga kanilang mga opinion, kunin natin ang boses ng bayan. Sir Idol, magandang araw. Yan. May ano lang kami sir, kali-survey lang kami. Medyo busy pa, nagbebenta. Si Brad. Ito si sir, ating tanongin. Sir, magandang araw sir. Opinion lang sir at sa kali-survey namin. Para sa iyo sir, sa loob ng 2 taon, sino kay Tatay Digong at kay PBBM ang nakita niyong the best na namuno? Nilalaan nila. Ha? No comment. Okay. Salamat sir, salamat sir. Kung kakain na sila eh. Okay, thank you. Thank you. Ayan, dito tayo mga kabayan. No? May tumatawag sa akin. Off ko muna mga kabayan ko. Ito na, Ayan mga kababayan, dito tayo sa may, ito pala yung LRT oh. Yan ang LRT1 Cavite Extension. Extension yan. Sir, pwede bang magtanong? Kali-survey lang po. Patungkol po sa ating namumuno sa ating gobyerno. Sino po sa 2 taon pong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Pangulong Duterte, sino po sa inyong nakikita yung the best sa dalawa? Ako wala naman akong masabi dyan kasi sa lahat ng mga mahihirap, mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin yung ano namin yung mahirap pa rin Hindi naman kami nabibigyan ng magandang kinabukasan at saka yung pamumuhay namin ganun pa rin. Lalong mahirap nga